Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang malaking balita na gumulantang dito sa Pi Network Community. Bumagsak na naman po ang presyo ni Picoin at ngayon ay halos umabot na sa pinakamababa nitong presyo sa kasaysayan. Pero ang mas nakakagulat, hindi na siya sumusunod kay Bitcoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si Picoin ay nag-decoupled na kay Bitcoin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit ito nangyari? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang ibig sabihin ng decoupling ni Picoin kay Bitcoin? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang tinatawag nating decoupling ay ang paghiwalay ng galaw ng presyo ng isang coin mula po sa normal nitong sinusundan na galaw. At sa kaso po ni Picoin, ang dating sinusunod niya ay si Bitcoin. Ibig sabihin nito, kapag umaangat si Bitcoin, madalas ay umaangat din si Picoin. Kapag bumabagsak po si Bitcoin, bumabagsak din itong si Pi. Pero ngayon, iba na po ang kwento. Base po sa datos, may negatibong correlation na si Pi kay Bitcoin, kung saan ay nasa negative 0.27. Sa madaling salita, habang umaakyat si Bitcoin, si Picoin naman ay pababa. At yan ang nangyayari ngayon. Habang bumabalik po sa momentum si Bitcoin, si Pi ay tila lumalayo sa recovery at patuloy sa kanyang pagbagsak. Bakit po patuloy ang pagbaba ng presyo ni Picoin? Sa loob lamang ng 2 linggo, bumaba ng 26.4% ang presyo ni Picoin. Mula sa dating mataas, ngayon ay halos sumasayad na ito sa presyo na 0.465 at ang mas delikado pa rito ay napakalapit na po nito sa critical support level na 0.450. Kapag bumagsak pa ito sa ilalim ng support, may posibilidad na bumaba na ito sa pinakamababa nitong presyo na 0.40. Kung mangyari ito, matinding psychological impact ang pwedeng idulot nito sa mga holders. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators tungkol kay Picoin? Gamit po ang tinatawag na squeeze momentum indicator, makikita natin na si Pi ay dumaan sa isang event na tinatawag pong squeeze release. Sa mundo ng crypto trading, ang squeeze release ay sinyales na may paparating na malaking galaw sa presyo. Pwede itong pataas, pwede ring pababa. Pero sa kaso ni Picoin, puro red bar ang lumalabas. Ibig sabihin, bearish pa rin ang direksyon. Ibig sabihin nito, mas malaki ang posibilidad na bumagsak pa si Pi kaysa sa tumaas. Posible pa ba ang recovery ni Picoin? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kahit medyo madilim ang outlook ngayon, may posibilidad pa ring ma-recover si Picoin. Ang unang dapat mangyari ay hindi po siya bumaba sa ilalim ng presyong 0.450. Kapag nag-hold po siya sa presyong ito at nagsimulang umakyat muli, kailangan niyang mabasag po ang resistance sa presyong 0.493. Kapag nalagpasan po niya ang resistance na ito, may pag-asa na makabalik po siya sa presyong 0.518. Dito natin masasabi na nabaliktad na ang bearish momentum at may bagong simula itong si Pi. Pero kung patuloy po ang pagtaas ng selling pressure o ang panic selling ng mga holders, baka tuluyan na itong bumagsak sa presyong 0.40 at masira po ang tiwala ng maraming mga investors. Bakit po mahalaga
para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders ang nangyayaring ito kay PiCoin. Alam nating maraming Pinoy ang sumuporta at nagtiwala kay Pi Network. Mula po sa pagmina gamit ang app hanggang sa pag-asang magiging malaki ang halaga ni Pi sa hinaharap. Kaya ang ganitong balita ay may direktang epekto sa mga kababayan nating umaasang kikita sa kanilang naipong Pi coins. Kung patuloy ang paghiwalay ni Pi kay Bitcoin, ibig sabihin nito ay hindi siya makikinabang sa bull run ni Bitcoin. Kapag si Bitcoin ay nagrally pataas pero si Pi ay patuloy sa pagbulusok pababa, marami pong Pinoy ang pwedeng mawalan ng kumpiyansa. Malaking bagay rin ito sa pagdidesisyon kung itutuloy pa ba natin ang pagtangkilik kay Pi Network o kailangan na nating mag-diversify sa mas established na altcoins. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas, importante na hindi tayo umaasa sa hype lamang. Ang nangyayari ngayon kay PiCoin ay isa pong wake-up call para sa ating lahat. Dapat natin tingnan ang mga fundamentals, technical indicators at market sentiment bago tayo mag-all-in sa isang coin. Ang pagkawala ng correlation ni Pi kay Bitcoin ay isa pong malaking sinyales na hindi siya sumusunod sa natural na galaw ng crypto market. At kapag ganito po ang sitwasyon, mas mataas ang risk ng pagbagsak. Kung holder ka po ni Pi, ngayon ang panahon para mag-isip ng risk management strategy. Kung trader ka naman, dapat mong iwasan ang FOMO at bantayan ang mga susunod na galaw ng market. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si PiCoin ay may magandang layunin. Gusto niyang gawing accessible ang cryptocurrency sa lahat, lalo na sa mga walang kapasidad bumili ng Bitcoin. Pero habang hindi pa rin malinaw ang kanyang tokenomics at habang hindi pa siya listed sa mga major exchanges, mahirap pang umasa sa biglang pag-surge ng kanyang presyo. Ang decoupling po niya kay Bitcoin ay parang paglayo ng isang anak sa gabay ng magulang. Pwede siyang magtagumpay sa sarili niyang paraan, pero pwede rin siyang maligaw ng landas kung wala siyang sapat na suporta. Kaya para sa mga Pinoy na nakaabang kay Pi, ang pinaka-importanteng dapat gawin ngayon ay ang mag-observe, mag-analyze at saka act wisely. Huwag pong padalos-dalos. Gamitin ang bawat impormasyon bilang sandata sa tamang pagdidesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.